ang nanalo naman ng bayan muna, first time, no? 3-6, kaya hindi na nakapag-debate ang bayan muna rito sa IPIRA. But since 2001, nilabanan na ito ng bayan muna, no? Na siyempre baklasin, no? Pero kung hindi pa kayang baklasin, i-reforma. Dahil ng IPIRA, talagang iniwanan na ng gobyerno, nag-deregulate na siya, hinayaan na ng hinayaan yung mga private entities, no? Na sila na magtakda. So, from generation, kung sabihin ng generation company, ito yung presyo namin, ipapasa lang naman yan doon sa transmission company hanggang sa distribution company. That's the first problem. Sabihin ng distribution company, this is just a pass-on charges, no? Hindi naman galing sa amin ito. Pero kung susuriin mo, yung mga generation companies, sister companies din ang Meralco, no? In some levels, no? Na-discover namin ito in the 17th Congress, nung pilit nilang ipinasa yung power supply agreements nila during the last hour, 10 power supply agreements, no? Na manipulate nila para habulin yung competitive selection process na mandate ng IPIRA. At anyway, so ito yung nangyari ngayon, problema sa IPIRA, pass-on charges. But even under the IPIRA, itong reliance ngayon ng Meralco doon sa Western, no? Sa electricity market. Ang nakita namin isa rin itong dahilan bakit tumataas ang presyo ng kuryente. Ang sabi ng ilang pag-aaral, dapat 5% lang ng energy mix ang magagaling sa Western or sa spot market. Dahil alam mo naman, market yan eh. Negosyo, dyan kinakalakal yung kuryente. So kung sino yung pinakamahal, yan yung ipapasa sa consumers. No? So gusto natin, kung pwede i-reforma yan, ibaba siya. At present, nasa 23% yung kanyang binibili sa spot market. Yung mga players sa spot market, kasama rin ang Meralco dyan eh. Kaya talagang nila, ginigame nila yung sistema. No? So yun, problema sa IPIRA, yung reliance niya sa WESM, at ang isa pang problema dyan, bulag tayo. Bulag tayo kung paano ba pinipresyohan itong kuryente dahil nga pass-on lang ito from the generation hanggang dyan sa WESM. Kaya pag nakabalik ang bayan muna, talagang isa ito sa tututukan natin ulit. No? Panahon na itong IPIRA ay baklasin. At yung regime of privatization ay hindi talaga nagresulta doon sa ipinangako in 2001 na pag nag-regulate tayo, nag-privatize tayo, magmumura ang kuryente. Ang nangyari talaga ngayon, minumura na ng mamamayan, no? Ang mga generation companies ang Meralco tayo sa ganito kanan. Totoo ba tayo pinakamahal na kuryente sa Asia? I think we are second to Japan. But, gusto add to Meralco, nag-impose sila ng mataas na singil. But actually, may utang pa sila sa kanilang consumers, 19 billion pesos. And gusto nila, babayaran ito in 3 years. That's 19 billion. Pero may independent estimate yung dating commissioner sa ARCC, commissioner noon. It was as much as 105 billion yung overcharges ng Meralco. I think this is from 2020 to 2024. Imagine kung isang ordinary negosyo yan, halimbawa si Wilson, nag-deliver ng pandesal, kulang yung kanyang deliver. Si Wilson hindi makakasingil sa customer yan hanggang hindi niya na babayaran yung kulang niya. But Meralco, 19 billion ang sobrang siningil niya, magdadagdag ng singil, and then yung kanyang utang na 19 billion, patatagalin pa rin ng 3 years. Imagine, yung 19 billion niya, that is not passive money. Ilagay mo lang sa bangko yun, magkano kikitain ng Meralco dyan. And they have been collecting that overcharges for the last 3 or 4 years. So hindi lang 19 billion yan, pinakitaan na rin nila yan. Na-hedge na nila ng ilang beses yan. So ganito ka hindi ang concessions na ibibigay dito sa Meralco, which hindi na-enjoy ng iba pang ordinaryong negosyante. And then again, that is a policy question because IPIRA allows for that. Yung kanyang provision for provisional increases, o mag-rate basing ka,
Imagine, anong negosyo yun na sinobrahan mo yung singil mo for 3 to 4 years, tapos parang okay lang, ang sasabihin lang, hindi, yung future singil mo na lang doon mo kukunin, pero hindi biglaan, i-spread out mo rin. So, we really need to, repeat para matigil yung ganyang sistema, yung ganyang pagsasamantala ng Meralco and other distributors and players in the power business. Counter, yung mayroong part ko na systems loss. Yan ang aking nakita problema. Kung baga tayo na legitimate, we're being penalized to pay for the thievery of other people. How can we do that? How can we address that problem? Yeah, but bago ko sagutin yung road, no? Very unfortunate na nirenew na lang yung franchise ng Meralco. Nirenew niya na last Congress, na hindi walang pinapanagot ang Meralco. Kaya talagang may malaking kasalanan din ang Kongreso rito, no? Pinapalusot na natin itong ganitong kalakaran nila na walang accountability yung public utility company na yan. No? So, doon sa mga overcharges niya. Papunta doon sa usapin ng systems laws, no? Under the IPIRA naman, lahat ng mga power companies, ina-allow sila ng certain degree ng systems laws, no? Dahil nga, hindi talaga may iwasan na nagsa-jumper, nagnanakaw, ano. Ang masama lang talaga dito, yung systems laws, pinapasa sa consumers. Okay. Balik natin ulit kay Wilson. Nagnegosyo si Wilson ng pandesal, kumita siya, yung kita siya, pumunta sa kanya. Nagnegosyo siya ng pandesal, nalugi siya, siyempre yung lugi, kanya pa rin yun. Pero dito sa negosyo ng kuryente, yung kita, kay Meralco, pag nalugi si Meralco dahil sa systems laws, pinapasa sa consumers. Diba, sobrang hindi equitable yun, walang justisya doon. But there is more. Itong gobyerno naman, alam na nga niya na yung systems laws pinapasa sa consumers, tinatax pa niya ang systems laws na value-added tax na 12.5%. So, tingnan niyo yung mga, siguro hindi nyo na napapansin yan, pero pag uwi nyo ng bahay, tingnan niyo yung inyong resibo o bill sa kuryente, yung systems laws doon, merong value-added tax yun. Kaya talagang double whammy, no? Tinamaan na tayo ng mga power companies, itong gobyerno nakikisama pa rin, nakikisama doon. Kaya, maalala ko, in the 18th Congress, or 17th, 18th Congress, naipasa na natin ito sa House to remove the value-added tax doon muna sa systems law. Although ang aming campaign noon, tanggalin talaga ang value-added tax kuryente. Dahil napaka-basic na necessity na ito. How many percent? Mag-ipasa. How many percent of 12.5%. 12.5%. Of the total bill? Of the total bill. So, ang panawagan namin, tanggalin yung VAT sa kuryente, tubig, kuryente, kahit doon sa diesel. Yun ang panawagan namin. Dahil nga, talagang pabigat sa consumers, pinapasa kasi ang value-added tax, yung VAT. And yung VAT sa systems law. Naisot na namin ito sa 17th Congress. Dumating sa Senado, unfortunately, tinulugan ng Senado. Kaya mahalaga rin na talagang may mga senador na ihahalal tayo na may pagtingin talaga sa ating mga mamamayan. Kaya andyan yung senador na pinapatakbo ng makabayan lang, no? Dahil kailangan natin ng kakampi talaga doon sa Senate. Thank you. Okay, question.